Alright, magandang araw sa ating mga mahilig dyan, mga likot. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko dito sa aking, kung kilala nyo itong radyo na to, ito ay ICOM VHF transceiver, ICOM 02, ICOM 2SAT, 2SAT. Okay, harap natin na ganyan para makita sa camera. So, ang problema nito ay yung yung connection niya dito from microprocessor dito sa mainboard. So, ang nangyari sa katagalan, lumutong na yung lumutong yung connection niya rito, ito. Nagkaroon na siya ng putol, and then ginawa natin ay nag-jumper na lang tayo. So, para magamit natin at maibalik yung connection nito dahil yung connection niya rito is naputol na. Ayan, meron siyang crack dito. Ewan ko lang kung makikita rito sa camera, no? Yung pinaka plastic connector niya rito. Meron siya mga copper wire dyan sa loob at doon nagkakaroon ng connection. So, ang ginawa natin ay nilagyan natin ng jumper wire ito. Titingnan mo. Ayan, mga connection na yan para gumama. So, at the same time, ito ring pinaka keyboard niya, keypad, ay nagkaroon na rin ng naputol na rin yung connection. So, nilagyan na rin natin ng jumper. So, ilan tong jumper na to? Mga 10 yata mahigit ito. And then, dito meron siyang siguro mga kulang-kulang 10 din na connection na putol. So, sub natin yung camera natin kasi yan. So, yan. Okay, so applyan natin ng power. Yan, ayan. So, ayan, lumalabas na yung pinaka-display niya. At dahil dito sa isang connection na to, naililipat na rin natin yung frequency niya. So, meron na rin siyang transmit-receive. Lagay natin sa 145 para makapag-test tayo. Okay, meron siyang butal, no? So, hindi natin maalis yung butal dahil yung keypad natin ay hindi pa naikakabit. So, isi-set lang natin yan sa step para mabago yung... So, nagtatransmit siya. Ayan. So, meron tayo ritong receiver. ICOM din, 02N VHF. Naririnig nyo yung audio. Ako naririnig nyo yung audio, no? So, kung itatransmit natin to, makikita natin na ayan, umiilaw na yung pag pinress ko to. So, nagtatransmit na siya, no? Low power. Okay. So, try din natin transmit ito. Transmit natin to. Kaya lang, ang problema rito is mababa lang ang ampere na ginagamit natin gawa ng pag nagte-test tayo ng mga radio. Hindi tayo gumagamit ng above 1 ampere kasi magkamali lang tayo ng short circuit, nakakasunog ng mga pyesa. So, ang ginagamit natin na rito, pang test is below 1 ampere lang. So, ang transmit nito is
1.5 ampere yata. So kaya nagtitrip siya. Yan. Pag pinrest ko rito yung pinaka PTT niya, ito pala. Ito. Ayun. Nagre-register dito. Ayan. So, okay na siya. No? Kulang lang to ng ampere para okay na ang receive and transmit nito. So, ibabalik na lang natin to sa bahay para magamit na. No? Ready na siya. No? Ikakabit na lang natin siya sa housing. So, ganun lang. Pag naputulan tayo ng mga wire, talagang tsatsagay natin kung saan siya nakakonect. Katulad nito, isa-isa nating kinoconnect dyan yung kung saan yung may napuputol. Isa-isa mo kukonect papunta rin sa kabila. Ite-trace mo. Kaya medyo tiyagaan lang. Pero okay naman na gagamit pa rin at nasusolusyonan yung mga ganitong problema. So huwag nyo itatapon yung mga ganito nyo. Nagagawa pa natin yan. So ayan. Okay. Maraming salamat sa inyong paghihintay. So, ayan. Okay. So, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw po. Bye-bye.